Hi guys! Ayan. Kita nyo naman, nag-i-snow na. So pag-usapan naman natin ngayon guys yung recent changes sa immigration policy dito sa Canada. Oh no! Oh no! So medyo ano siya guys, bad news para dun sa mga aspiring migrants, especially sa mga, yun nga, sa international students. Oo, medyo ano, ayun na yung sinasabi namin, di ba, na possible na magiging sila, ayan na nga yun. Oo, tsaka yung alam mo yun, yung pabigla-bigla, walang warning, talagang magbabago at magbabago yung immigration policy ng Canada. Well, like any other country, like Australia, New Zealand, US, medyo naghihigpit na si Canada, lalo para sa mga international student. In what way sila naghihigpit, by this way? Nako, lalo na dun sa ano, proof of funds, nako! Yes! Oh my God, financial lang, ano, mabigat. From 10,000? From 10,000, kasi ang proof of fund ng single applicant ng international student is 10,000 per year. Per year yun guys ah. So kung ang kukunin mong program is 2 years dati, so kailangan mo magpakita ng mga 20,000. Hindi less more, mas maganda kung more than 20,000 kung 2 years. Pero ngayon may update si Immigration Canada. Magkano na? 20,000 na. Oo, dinoble na nila per year. So kung ikaw, ang program mo dito kay Canada as international student is 1 year, kailangan mo magpakita ng 20,000 as proof of fund. 20,000 Canadian dollars. Bukod pa yon guys sa ano sa tuition fee. Sa babayaran mong tuition fee sa school. Yun, syempre plane ticket. Ayan. Kasi feeling ko, yun nga, syempre eventually naghihigpit na sila kasi medyo marami na nga ang tao, dumadami na yung tao dito sa Canada. Lalo yung pathway na student, masyadong ano, parang naabuso. Tsaka na, kumbaga, kasi ang view ni Canada doon is talagang originally dapat nandito ka lang para mag-aral, ganun. Pero yung iba, wala, pupunta sila dito, kulang yung fund. So yung nangyayari, nagfo-focus sila more on working rather than mag-study, mag-aral. Oo, correct. At saka ang ano din, ang isa din sa mga flaw nung ibang nag-a-apply as student, parang nagpe-prepare lang talaga sila doon sa initial na money. Oo. Tapos magre-rely na sila ng pagtatrabaho dito. Tapos kaya sila nahihirapan ba? Oo. Yung iba na di-depress kasi puro aral, trabaho, aral. Tapos yung pera na ina-earn nila napupunta lang dun sa bills, di ba? Kaya nga yung tawag namin ng asawa ko sa student visa, pang-pathway talaga siya ng mayaman kasi hindi mo siya, hindi ka pwedeng sakto lang yung dala mo pag student ka. Mahirap siya, mahirap. Lalo na ngayon, yun nga, tumataas yung mga presyo ng bilihin dito sa Canada. Mataas ang presyo ng mga grocery, gas, yung apartment, hindi biro ang presyo ng apartment dito guys. Kaya siguro, isa rin yun sa reason, kaya tinaasan ni Canada yung required na proof of fund dahil nga sa inflation. Para siyempre, hindi rin mahirapan yung mga estudyante na yun nga, mag-grind ng trabaho para habulin yung kailangan na pang tuition, ganyan, living expenses. Tsaka siyempre, alam naman natin to trim down yung yung number of applicants kasi yun nga, medyo dumadami na yung tao dito sa Canada. Ayan specifically pala 20,635 ang kailangan ninyo. From 10,000 even to 20,635. Oh my God. Dinoble, no? Di ba? Ang laki. Hindi naman sa nag-aano kami sa alam mo yun,
nag-hate sa student. Alam naman natin kung gaano kahirap din kasi talaga. Hirap talaga. Pumunta dito. Lalo na kung legit na pathway. Well, ayun lang kasi talaga sinasabi namin sa student eh. Parang for us, para siya yung pathway na kung sa Pilipinas ka lumaki, parang afford lang siya ng mga politician. O Yung mga anak ni Henry C. mga yayamanin talaga. Yung talagang may spare money para mag-aral dito. Ganun siya, ganun yung level ng tingin ko lang naman. Though pwede din naman yung iba, kaya lang kasi, alam mo yun, parang tinry nila dito, binenta na nila lahat ng mga properties nila sa Pilipinas. Tapos ang pagdating nila dito, back to zero sila. So, alam mo yun, nahihirapan sila. Tapos talagang matindi ba yung tama na sa kanila, financially, emotionally, mentally, di ba? Yung ego. Tsaka bukod dun pala sa pagdoble nung proof of fund na kailangan, kumbaga kaakibat din nung bagong policy na yon sa proof of fund, yung pag-extend nung pag-allow sa mga international student to work beyond 20 hours per week. Yun naman ang kagandahan nun. Kasi dati may limit yung hours mo na pagtatrabaho eh. Normally kasi right before COVID, ang required lang or ang inaalaw lang na workable hours sa international student kung outside campus 20 hours per week. Kung outside campus yun guys, kumbaga kung magtatrabaho sila ng hindi related sa school, ganyan, 20 hours per week. Pero ngayon in-extend nila yung policy na wala mo ng limit. Sige, mag-unli trabaho ka kung ilang oras gusto mo. Until 2024 of April. Hanggang April 2024 lang yun guys. So hindi natin alam after April 2024 kung i-extend ulit nila yon or babalik na talaga normally sa 20 hours per week. So that's why tinaas nila yung required proof of fund sa 20,000 dinoble. Wala, kulang talaga yung fund eh. Kaya ganun yung nangyayari sa mga student. Trabaho sila ng trabaho. Kasi nga sakto lang yung dinala dito, di ba? Yun yung mahirap. Kaya alam mo yun, ang isa din sa nire-recommend namin is mag-change ng career. Pero kung kung ready din ba kayo? Kailangan din kasi yung financially hindi gaano eh, no? Kasi may trabaho ka eh. Yung doon kailangan siya, pero ang pinaka-importante kasi pag nag-change ka ng career, lalo na kung yung career mo is maganda, kailangan ready ka physically, emotionally, mentally, yung tatlo na yun. Lalo sa ego kasi medyo siguro hurtful sa ego nung iba pagka biglang nag-downgrade ng trabaho. Kagaya dito, di ba? Yun yung better example, no? Pumunta sila dito as student. Like, siguro nga may mga nanny sila, may mga katulong sila, ganyan. Pero pagdating nila dito, on their own sila. Sila nagbabayad ng mga bills nila, wala silang katulong. Siguro may tagaluto sila. Pagdating dito, sila ang bahala sa alam mo yun, mahirap siya, kaya kailangan prepared kayo doon sa tatlo. Para sa akin, list yung financial worries eh. Pero yung emotionally, mentally, physically, yan, napaka-importante ng tatlo. Kasi pag, alam mo yun, pag na-fulfill mo yung tatlo na yun, susunod na yung iba eh. Diba? Pag kinaya mo. Pag kinaya mo, susunod na din dun yung financially. Well, so yun nga guys, gaya nga ng paulit-ulit na sinasabi namin sa aming mga videos, sa aming mga upload, yung immigration policy ni Canada ever continuing na nagbabago. So kung gusto nyong pumunta dito, medyo nagda-doubt kayo, kumbaga sa akin, i-push nyo na, try nyo na lang, kaysa kumbaga magkaroon pa kayo ng pagsisisi sa dulo na ay ba't hindi ko tinry nung medyo maluwag pa yung border ni Canada, yung policy niya sa immigration. Try nyo na lang, well, try pagdating nyo dito, tsaka nyo mag-decide kung ayaw nyo ba, at least nakarating na kayo dito. At least tinry ba? Kumbaga wala na kayong regret. Mahirap din kasi lalo na kung ibebenta mo lahat ng meron ka sa
Ay, oo, mahirap talaga yun. Tangina, wala ka nang babalikan sa Pilipinas pag ginawa mo yan. Yun yung mga nakakatakot na risk na... Consequences ba nung tinake mong risk? Kaya Pag nag-take ka ng risk, kailangan buo loob mo. Kaya dapat talaga prepared ka. Yun nga, yung tatlo. Wala ka nang babalikan pag... kung bebenta mo yung mga property mo ha, pero kung hindi naman, goods naman yung standing ng pamilya nyo, why not? Ayun. Kaya guys, kung may mga kakilala kayo na gustong pumunta na dito sa Canada, share nyo lang yung mga information na napapanood nyo dito sa aming YouTube channel para makatulong, alam nyo yun, makapagbigay ng information, mga update and changes. Yung friend ko, gusto niya mag-student visa siya dito. Siya, nagmahal na. Oh no! Mahal na. Oh no! Nagmahal na. Oh no! Oh no! Lakasan ng hangin guys. Uwi na kami. See you guys on our next video. Bye bye.